Hello, hello, hello. Kumusta? May kadlaw ka nung tanan, makaigsunan mo kasampiak. So here we go again. Buhay America Duterte loyalist, magaingon nga. Kung adunay na hidugmo tungkol sa tumang kakapoy ug kaluya, ang imong mga pulong may makadasig kaniya sa pagtindog. Time check is now 6 o'clock in the evening. Ano na po? 21st of August, Thursday, 2025 dito sa Brooklyn, New York. So ano ba pwede nating pag-uusapan mga kasampiak? But before anything else, kayo inanyayahan ko na magsampiak man lang itong munti kong channel. So alam naman natin lahat ng mga kaganapan dyan sa Pilipinas, ang lahat ng mga ito ay orchestrated para pabagsakin ng mga Duterte. Kung baga obsis ang gobyernong ito. Ayaw na nila makabalik itong mga Duterte kasi tiba-tiba na sila sa mga katarantaduhan na ginagawa nila ngayon. So ngayon, kamakailan lang sinabi ni Marcos Jr. na galit na raw siya sa mga nangyayari ngayon nga flood control project niya na guni-guni lang daw, kung baga ghost project lang daw. Sabi ni Marcolita, kung ghost ito, doon tayo sa cemetery magsisimulang imbestiga. So ngayon sabi niya, itong si Marcos Jr. kasi walang accountability, naghahanap lang ng masisisi. Kung lahat ng mga kapalpakan niya isisisi niya, maghanap talaga siya ng masisisi talaga. Yan yung talaga, palusot talaga niya. Kung baga yun yung talaga niya. So ngayon, kung totoo talaga na anti-corruption siya, unang-una hindi niya itatalaga yung pinsan niya na Lacoste, na alam naman natin na kurakot si yung may pagkailipante si Bunjing. At saka ang hindi siya dapat under desire, nakahayaan na lang niya na i-control siya ng asawa niya. Tapos pangatlo, sa pagkakaupo pa lang niya, bakit niya tinanggal itong PSCC? Itong itinayo ni Tatay Digong na komisyon, yung tinawag na Presidential Anti-Corruption Commission na pinangunahan niya ni Greco Bilica, na yun yung mag-imbestiga sa mga politiko, mga politicians na nag-aabuso at saka mga kurakot. Kakaupo pa lang ni Marcos, yan yung binuwag niya. So may grand plan talaga siya na i-demolish yun kasi dito siya sa corruption talaga. Tapos ngayon sinabi niya na yung flood control na guni-guni lang, mag-ghost project lang, 545 billion. Pero nalaman natin sa investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee ni Marcolita. Nagpasalamat talaga tayo kay Marcolita na sinabi ni Tatay Digong dati na pag hindi nyo inilagay dyan sa Senado si Marcolita, napakamalas yung mga Pilipino. So talaga nagpapasalamat tayo kay Tatay Digong. Nagpapasalamat tayo sa sambayang Pilipino na kinig tayo kay Tatay Digong, at lalong-lalo na nagpapasalamat tayo ni Marcolita na siya, parang Miriam Santiago siya. So ngayon, nalaman natin na yung 545 billion was only from 2022 to 2024. Pero this present, from 2022 to 2025, umabot pala ng 1.2 trillion yung kabuuang pira na ginastos dyan sa flood control na guni-guni lang. So ngayon, ang itong ghost projects, kasi inamin ni Manuel Bunuan, si Manuel Bunuan, siya yung DPWH secretary since June 30 of 2022 and this present. So ngayon, inamin niya na kasi inimbestigahan na. So ngayon, sinabi ni Marcolita, pati yung mga backhoe or yung mga kasi imbestigahan na, pupuntahan yung mga distrito, mga lugar kung saan itinayo itong flood control. Kung hindi ba substandard or talaga yung mga ghost project dan, so whatsoever yan. So sabi ni kasi inamin ni DPW Secretary Bunuan na sabi niya, sige, lalong-lalo na daw dyan sa Bulacan. So nakikita yung mga flood control na ghost projects lang talaga. So ngayon, nag-promise siya na ibibigay daw kay Marcolita ang mga pangalan ng mga contractors at mga politiko na sangkot daw dyan. So titingnan natin yan. So ngayon, sabi ni Senator Marcolita na pati ang COA ay imbestigahan. COA at saka itong mga DPWH officials. Kasi bakit daw nakalusot sa COA itong mga mga ghost project? Kasi hindi man nakalagay sa report nila na mayroong mga ghost project. So may sabuatan talaga diyan. Kung baga may mikos-mikos diyan Kasi itong binanggit din ni Marcolita, itong tinatawag na bonding companies. Kasi itong gobyerno kasi pag nag-allocate ng proyekto, papasok yan sa mga bonds, klase-klase yung mga bonds, klase-klase. Pero itong mga infrastructure, katulad ng mga proyekto, mga bridges, mga ganito, may tinatawag sila ng mga short bonds, itong mga shorty. So ngayon, itong gobyerno, mag-issue yan ng bonds. Alam naman natin ang gobyerno natin, may pera ang gobyerno, pero kukolektahin pa lang doon sa taxes.
So limited lang yung resources ng gobyerno. So sino ba yung issuer? Itong gobyerno, issuer ng proyekto, issuer. So sila din yung issuer ng bonds. So sino ba? Itong Department of Finance, ito si Ralph Recto. Kasi maglabas ng pera itong Department of Finance. So kasi sila yung nag-imprinta ng pera. So ngayon, sasabihin ng gobyerno natin, okay, sige, mag-issue tayo ng bonds. Ito itong bonding companies. So tatlo yung mag-uusap pag sila na maglalagay ng proyekto. Halimbawa itong flood control. Sa flood control ang nag-uusap itong project owner, which is the government, itong bonding companies at saka contractor. Kasi itong DPWS natin, government yan, di ba? So sila yung mag-facilitate dyan sa proyekto na inilaan ng gobyerno na doon sa contractor itinalaga. So ang mangyayari ngayon, mag-uusap project owner, the government, contractor, at saka itong bonding company. Kasi ang purpose dyan, para sa financial protection. Kasi sa sinabi ko na walang limited lang yung resources ng gobyerno, kukolektahin po yung tax. So ngayon, itong itong bonding companies, yung i-secure nila yung project ng owner ng gobyerno para sa mga arising na mga contract default, itong bankruptcy or failure na ma-perform itong kontrata sa contractor na hindi nila may magawa itong pinapromise na. So dapat may kasunduan yan, may pirmahan yan. Kasi pag itong contractor kasi pag hindi nila nagawa itong or failure, hindi nila nagawa itong promise nila or tatakas sila or ganun, itong mag-step up itong company bonds, itong surety, itong bonding company, magbabayad itong contractor sa kanila ng premium, kung baga danyos doon sa gobyerno, so itong project owner. So ito namang para hindi matotally abolish ang proyekto, yun yung dyan. Tapos ito ding contractor, parang may grades na sila, nagrado-grado, kasi pag nagkakamali din sila, meron din sila, pag may katiwalian, meron din sila mga 1 year ban roll sila, na hindi sila makakakuha ng proyekto ng gobyerno, or totally maban na talaga sila na hindi na talaga makakuha ng proyekto ng gobyerno. So meron silang tinatawag na quality assurance, yung nag-check dyan itong bonding companies, kasi ini-encourage sila na ma-maintain talaga nilang high quality of work. Yun. Tapos dito sa nangyayari ngayon sa flood control project ni Marcos na guni-guni lang, may mga sino ba yung mga involved actors dyan? Kasi dito deeply the most significant role dyan sa mga budget insertions, sa mga sa mga unprogrammed appropriations dito sa project. Ito sila kasi yung mga project proponents. So ngayon itong mga sino mga involved dyan? Itong mga DPWH officials, itong mga governments, itong mga politicians, di ba? Sila yung mga lawmakers. Kasi sila yung mga principal actors diyan sa mga nangyayari ngayon. So yung mga corruption schemes nila, involved nila yung mga kickbacks. So kickbacks o tinatawag na parking fees, yung mga bayad diyan sa mga politiko. Kasi itong mga politiko sa mga distrito nila, kung saan i-implement itong proyekto, sasabihin nila, bigyan mo ko 40% dyan. Pag hindi, hindi ikaw kukunin ko na contractor. Tapos itong contractor kukuha din ng tapos kung baga or else si itong politiko, sila na rin yung contractor, sila na lahat, engineer, lahat. Kung baga sabi ni Marcolita, 100% na proyekto, baka 20% na lang yung patungo doon sa proyekto talaga. So ang mangyayari, kasi yung politician nagko-control dyan sa mga distrito nila, ang maiwan itong pondo, itong funds na projects na allegedly na in-spent nila. So ang mangyayari, itong corrupt officials, mga contractors, itong insufficient funds na lang sa actual na implementation ng proyekto. So yun ang nangyayari dyan. So walang mangyayari itong bansa natin. Tayo dito sa ibang bansa, nagpapakamatay tayo, mga OFWs, double job, triple job, para lang may padala tayo, para may contribute doon sa pamilya natin, doon sa taxes natin. Pero napakasakit, makapagmura ka talaga, walang pupuntahan. Dahil napupunta lang sa mga iilan. Nakita nyo yung interview ni Julius Babaw, so yung mga Diskaya, na may mga 40 plus yata yung sasakyan. Grabe, mga sports Cadillac, basta mga yung mga Bentley, sports Cadillac, ganun. Kumbaga, US brand daw, US products yung mga sasakyan nila. Yumaman itong mga ito. Di ba yun yung natalo kay Vico Soto?
dyan sa Pasig. At hindi lang yan. Tapos ito pa si Alan Kirante, yung QM Builders dyan sa Cebu, na nakakuha ng 400 plus yata ng proyekto. O, tingnan nyo. So wala talagang mapupuntahan, lahat na lang, sila na lang eh. Kumbaga iilan lang sila. Itong mga ang 15 na inilabas ni Marcos na nakakuha ng 20% man lang at least ng dyan sa proyekto ng gobyerno na sinabi niyang 545 pero at this present umabot ng 1.2 trillion. So wala na talaga. Wala patutunguhan itong bansa natin talaga. Puro na lang corruption, ganun. So sana man lang matuunan din pansin yung mga insertions dyan, yung mga akap-akap, yung lahat na lang, yung panahon ng eleksyon na ginagawa nilang legal robbery talaga, kumbaga legal na pagnanakaw dyan, yung mga insert lang ginamit sa eleksyon, mga akap, mga basta lahat. So wala, kung kaya gusto itong mga politiko na ayaw kay Inday Sara, na gusto siyang ipa-impeach, sila din mismo yung may sa buwatan ito, sila din mismo yung may mga katiwalian dito sa flood control. Kung baga ayaw na talaga nila makatakbo pa itong mga Duterte, ayaw na makatakbo, lalo na si Inday Sara, ayaw nila kasi malakas siya sa survey for the presidential election this coming 2028. So ayaw na nila yan. Kung kaya gusto na nilang na matanggal para hindi na makatakbo in a public office, ayaw nila doon sa ombudsman talaga kasuhan si Inday Sara kasi wala naman silang ebidensya. O ngayon, ano na mangyayari dyan? O ngayon, ang pinag-usapan ngayon para ma-divert, alam naman natin itong gobyerno, pag may puputok talagang scandal against them, igagawa sila ng mga diversionary tactic. So ngayon, narinig natin na gusto ng gobyernong ito, kasi yung Amerika daw, gusto daw ipadala si Kibuloy dito. Oo, so wala naman tayong problema kung may kasalanan talaga si Kibuloy na dyan. Pero ang problema, ang alam naman natin na katarantaduhan, diversionary tactic lang yan. Political colors, kumbaga persecution of power talaga ito yung ginagawa nila pagmamalabis Gusto lang nila ma-divert kasi ayaw na nila kasi takot na rin sila. Kasi pag nakaupo yan si Inday Sara, marami silang sasagutin. Yung mga nakawan sa gobyerno, yung pagpapadala kay Tatay Digong sa dahig. So lintik lang yung walang ganti dyan. Akala siguro nila na absolute yung power nila dyan. Hindi na sila kung si Marcos Sr. na natanggal within 22 years na umupo sa power, kayo, akala nyo mangmang yung mga Pilipino, after 6 years dyan, patay na talaga kayo dyan, ubos kayo talaga dyan. Kumbaga magsipagtago na kayo. Yan yung totoo dyan. Kasi sa mga nakawan, mga nangyayari, hindi patay na, patay yung negosyo nyo dyan sa corruption. Yun yung totoo dyan. Tinanggal nyo yung sa mga TVs, tinanggal nyo doon sa pwesto niya, tinanggal nyo kasi may mga daw, mga illegal na pasugalan. Pero kayo na mismo ngayon ang nagkokontrol sa sugal. Yung sugal, yung mga pagkor, yung sa pugo-pugo, tinanggal nyo kasi illegal, mga foreigners, ganun. Tapos ngayon gusto nyo, yung sambayan ng Pilipino, yung sariling natin, kababayan yung magsusugal. Ginawa nyo na, pati yung sugal, nandyan na sa bangko nila, naka-attach na doon sa bank account nila. Tapos doon sa website, makikita na, kung baga gusto nyo na magsusugal talaga yung mga Pilipino. Kasi gusto nyo pira lang mga iilan lang kasi yun naka-benepisyo. Kung baga itong mga politiko, ganun. Kayo lang din mismo yung nagpapatakbo dyan Ginagawa nyo yung legalize itong gusto nyo i-centralize itong mga illegalities na mga talaga. So wala talaga. Makikita nyo talaga na wala. Kung kaya ang sakit isipin. Kapag mura ka talaga na kung ano man yung mga nangyayari sa bansa natin, bakit ganito? Bakit ganito? Kung itong ibang bansa katulad ng China na tinuring nating kalaban, ang ganda ng bansa nila talo pang Amerika Pinag-uusapan ngayon sa kanila, mga robotics na. Meron na silang pati yung pag-pregnancy, pwede na sa mga babies daw. Grabe, no? Mga robotics na yung pinag-uusapan nila. Kumbaga nakaangat na sila, tayo 5 times, 10 times backwards tayo. So ano nang nangyayari ngayon? Paano na tayo mga Pilipino kung sa panahon dati ang piso, ang lakas versus dollars parang 1:2 na 1:2. Ganun. Pero tingnan mo ngayon, noong mga 1960s ganun, yung 100 pesos doon parang 16,000 na ngayon Wala, bagsak talaga yung piso. Wala. So hanggat yung namumuno, mga magnanakaw, wala talang patutungan itong bansa na ito. Ultimong mga religious group, walang sinasabi. Itong mga mainstream media, hindi binabalita, hindi nagbabalita ng tama. Bakit? Sila din mismo yung mga beneficiaries. Sila yung mga nabibigyan.
Itong mga mainstream, sila ang mga nagmamayari sa kanila. Ito ding mga politiko na mga kurakot or sila yung may malaking shares dyan. Yun. So, wala patutunguhan. Itong bansa, nga na lang tayong mga Pilipino. So, sino bang kaawa-awa? Mga lower at saka middle class. Ito lang ilang mga elite, yun yung nagmamayagpag doon sa itaas. So, para tayong aso, gusto na lang nila na lagi tayong mahirap, para lagi tayong nadidiktahan, laging nakokontrol tayo kasi wala tayong magagawa. May ano tayo sa liig, may tali tayo. Ayuda-ayuda lang. Yun lang yung ano. Pero, ito yung gagawin nyo. Wala. Utusan lang tayo. So, forever ba tayong ganun? Gising din mga Pilipino. Sa mga mga idolize na mga politiko nyo, fanatic kayo, hindi kayo talaga para sa Pilipino. Yun yung totoo dyan. So anyway mga kasampiak, lagi lang tayong magmamasid, lagi nating subaybayan yung mga totoong mga nangyayari sa bansa natin dahil ang apektado tayong mga Pilipino. Kahit ako dito sa ibang bansa, pwede ko namang sasabihin na wala na akong pakialam dyan sa inyo kasi okay na ako dito, pero hindi. Kasi meron tayong mga kapatid, mga relatives yun, mga magulang natin sa Pilipinas at tayo ay Pilipino. Pinanganak tayong Pilipino kahit ano pa naman ang yung citizen natin ngayon. Hindi. Tayo ay talaga na nasasaktan sa mga totoong nangyayari sa bansa natin. Yun yung totoo. So, ang sakit isipin, tayo dito, double job, 3 jobs, para may padala, para sa mga natin, relatives, para sa tax ng bansa natin. Pero hindi tayo pinahalagahan. Walang pakialam yung gobyerno natin. Kung baga yung pansariling interest lang nila, yung inuuna nila. So, anyway mga kasampiak, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.